Pala. Kaya pala, lahat ng babaeng napapalapit sa akin, bigla na lang nawawala. O kaya, napapabalita rin na nakikipagtanan daw o lumilipat sa ibang baryo. Yaya, saan po nang gagaling yun? Ayun, papalabas ng gitang kotse. Tumabi ka na, dali. Oh my God! Bakit naman umaandar na ganyan? Babanggain tayo. Yuhu! Mabuhay ang bago kasal! Bilang isang anak mayaman na kagaya ko, masasabi kong kulang ako sa atensyon ng mga magulang. At yung kakulangang yon, napunan ng mabait kong yaya, si Yaya Helena. Siya ang naroon sa lahat ng mga oras na dapat ang mga magulang ko ang naroon. Sa saya, sa kalungkutan, at sa mga magagandang memories. Pero ang hindi ko alam, may isa palang bata na nangungulila habang ako ay masayang kasama ang magulang niya. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Anastasia o tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ana. Anak po ako ng isang kilalang negosyante na sa ngayon ay nakakulong na. At sa kwento ko pong ito, ibabahagi ko kung paano akong napadpad sa isang iniiwasang baryo at kung anong kakaibang kababalaghan ang naranasan ko roon kasama ang yaya ko at ang anak niya. Anastasia, i-impake mo ng lahat ng mga importante mong gamit. Kailangan na natin umalis. Bakit po? Saan po tayo pupunta? Kailangan nating magtago at baka madamay ka sa gulo. Oh my God! Si Dad po ba? Makinig ka sa akin, Ana. Ang daddy mo, dinampot na ng mga pulis sa opisina niya. At kung hindi pa tayo aalis ngayon, siguradong pati ikaw kukunin nila para imbestigahan. Pero si Mami po, nasan siya? Di ba dapat siya ang kasama ko? Tumakas na ang mami mo. Hindi ko alam kung nasaan na siya. What? Hindi magagawa ng Mami ko yun. Oo, magagawa niya. Lalo na't may kabit siyang matagal nang naghihintay sa kanya. Yaya Helena, hindi po ganyan ang Mami ko. Alam kong nasasaktan ka sa ngayon, Ana. Pero ito ang katotohanan, anak. Nahuli na ang lahat ng illegal na negosyo ng tatay mo. At kung hindi ka pasasama sa akin para magpakalayo-layo, pati ikaw idadamay ng mga pulis. Baka isipin nilang kasabwat ka ng daddy mo na alam ko namang hindi. Anak, 18 ka na. Ana, pwede ka nang makulong. Ano po ba kasing negosyo ni Daddy? Di ba nasa office lang naman siya? Yun din ang akala ko, Ana. Ang akala ko, matino ang daddy mo. Pero ang totoo, may mga underground business siya na ang sabi, kasama ang droga at kung ano-ano pang illegal na bagay. Oh my God, paano nagawa ni Daddy yun? Kahit nalilito pa sa lahat ng mga nangyayari, wala akong nagawa kundi ang sumama kay Yaya Helena. Kung may nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan ko ng husto, siya po yun. Simula pa lang kasi noong 10 years old ako, siya na ang nag-aalaga sa akin at hanggang ngayong 18 na ako, siya pa rin. Siya ang kasama ko sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, sa mga masasayaman o malulungkot. Kahit noong unang heartbreak ko ay naroon din siya. Kaya naman nang sabihin niyang kailangan naming umalis para magtago, hindi na ako nagdalawang isip pa. Sumama na ako sa kanya. Habang nasa loob kami ng bus papunta sa Capiz kung saan ang probinsya ni Yaya Helena, hindi ko naiwasang umiyak dahil sa nangyari bago kami umalis ng mansyon. Yaya, grabe si Mami.
Bakit ganun siya? Hindi ako makapaniwala na pinili niya yung lalaking yun kesa sa akin na anak niya. Wala na tayong magagawa sa mami mo, Ana. Pero anak niya po ako, di ba? Oo, anak ka nga niya. At ang sabi mo po, hindi natitiis ng magulang ang anak. Pero bakit ganun si Mommy? Bakit natitiis niya ako? Ang totoo niyan, hindi ko rin talaga alam, Ana. Pasensya ka na. Pero kahit anong pilit kong intindihan ng mami mo, hindi ko talaga magawa. Hindi ko kailanman mauunawaan kung paano niya piniling iwan ka, lalo na ngayong kailangan mo siya. Pero Yaya, paano na po tayo ngayon? Kung nakulong na si Dad, sino magpapasahod sa inyo? Eh di wala na. Wala. Pero bakit mo pa ako sinama? At itatago mo pa ako. Paano kung mahanap nila tayo? Tapos ikaw madamay. Kung hindi kita tutulungan, sino tutulong sa'yo? May relatives naman po ako. At sa tingin mo ba tutulungan ka nila? Hindi ko rin po alam. Nai-imagine ko na kung anong magiging reaksyon ni tita kapag lumapit ako sa kanya. Nalulungkot ako. Ang daming kaibigan nila mami, pero kung si mami nga hindi ako tinulungan, paano pa kaya yung mga kaibigan niya? Ganon talaga, iha. Minsan, may mga kaibigan na kasama lang talaga sa saya. Kapag naghihirap na, wala na. Sa ngayon, wag mo na munang masyadong intindihin ang mga nangyayari. Isipin mo na lang muna ang sarili mo kaysa sila. Huwag ka mag-alala dahil nandito ako. Kasama mo ako. Sobrang na-appreciate ko ang tulong ni Yaya Helena sa akin. Kahit sa totoo lang, nakakahiya talaga. Sanay ako na kami ang tumutulong sa kanya. At ngayong siya ang tumutulong, pakiramdam ko napaka-special ko. Katulad ng sabi niya, hindi ko na muna masyadong inisip ang mga problema ko. Nakatulog ako sa bus at nagising na lang nang alugin ako ni Yaya Helena. Pagbaba namin, sumakay kami ng isa pang jeep at 2 tricycle hanggang sa tuluyan kaming nakarating sa bahay nila. Wow! Ito po ba talagang bahay mo, Yaya? Oh, ito nga. Bakit napapawaw ka pa dyan? Wow! Kasi nagkasya kayo rito? Ang liit ng bahay mo. Nako, malaki pa nga ito kumpara sa bahay ng mga kapitbahay namin, no? May 3 kwarto pa yan sa loob. Ha? Talaga po? May kwarto? Parang kasing laki lang ng kwarto ko ang bahay niyo. Ikaw talaga, oh. Ganyan talaga dahil mahirap lang kami. At saka nga pala, wag mo na akong tatawagin Yaya simula ngayon, ha? Po, ano na pong tatawag ko sa'yo? Tawagin mo kung Tia Helena. At saka, hindi natin ipapaalam na yaya mo ko sa Maynila. Ang ipapakilala ko sa'yo, pamangkin ko. Pamangkin po? Pero bakit? Abay, syempre. Baka mamaya malaman nila na ikaw yan. Di ba nagtatago ka nga? Ay, kabayo! Biglang bumukas ang pinto. Wala pong maniniwala na kamag-anak natin yan. Tisay na tisay habang tayo kayo manggi ang balat. Ano ka ba, Gardo? May pinsan naman akong tisay, ano? Masyado ka sa lahi natin. Yaya Helena? Sino po ba siya? Siya. Anak ko nga pala, si Gardo. Gardo, si Anastasia. Pero tawagin mo na lang siyang Ana. Siya ang anak ng amo ko. Hello, Gardo. Nice to meet you. Ito pala yung batang iyakin na dahilan kung bakit hindi mo ko inuuwian dati. Shh! Gardo, ano ka ba naman? Ana, pagpasensyahan mo ng anak ko, ha? Tayo na sa loob, Gardo. Kunin mo na yung mga gamit namin. Sige na, Unay. Ito na po. Teka lang nga. Bakit po ba nandito yung tisay na yan sa atin? Nagpapanggap pang pinsan ko. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Basta tulungan mo na muna kami rito. Kahit hanggang dito talaga, perwisyo. Anong sabi mo? Ay, wala siyang sinabi, Ana. Ano ka ba? Hayaan mo na siya. Ganyan lang talaga ang anak ko na yan, masungit. Kaya hindi nagkaka-girlfriend eh. Imbis na sumagot pa, naiinis na kinuha ni Gardo ang mga bagahe namin ni Yaya Helena. Ramdam kong may matinding galit siya sa akin sa paraan kung paano niya ako tingnan. Pero imbis na mainis ako sa kanya, ewan ko ba, nakukyutan talaga ako sa kanya.
Ang cute niyang mainis, ang sarap kurutin. Kung hindi lang siya anak ni Yaya Helena, talagang papatulan ko siya. Pagpasok namin sa loob ng bahay nila, bumungad kaagad ang amoy ng panggatong na kahoy. Pagkatapos ay naroon na agad ang sala. Makikita rin ang papuntang kusina at dalawang magkatapat na pinto. Maliit lang talaga ang bahay nila na medyo nakakapanibago dahil sanay ako sa maluwag na paligid. Isa pa, marami ring mga nakasabit na kung ano-ano. May nakita pa akong bawang sa bintana. Bagay na talagang nakapagtataka para sa akin. Halika na, pasok ka. Dito ang magiging kwarto mo ha. Nay! Teka lang, Nay. Bakit mo siya papapasukin sa kwarto ko? Doon ka na muna sa isang kwarto. Aalisin mo mga gamit doon. Pero Nay, napakaraming gamit doon na hindi mo pinapatapon. Saan ko naman ilalagay yung mga yun? Ay basta't gawa mo ng paraan. Sa ngayon, si Ana muna ang gagamit ng kwarto mo. Hindi nga po pwede. Kung gusto niya, doon na muna siya sa kwarto mo. Lilinisin ko na muna yung bakanting kwarto. Basta wag lang sa kwarto ko. Eh bakit ba? Ano ba tinatago mo sa kwarto mo tayo mong doon siya? Di naman magtatagal si Ana eh. Kahit isang araw pa yan, basta hindi pwede. Teka nga, ano bang tinatago mo sa kwarto mo? Titingnan ko nga. Nay, wala nga po, Nay. Wag po kayong papasok dyan. Ano yun? Bakit ang daming posters ng mga... Nay, hindi po pwede. Diyos ko, Gardo. Alisin mo ang mga poster na yun sa dingding mo ha. Ana, sige na. Doon ka na lang muna sa kwarto ko. Ay naku, ang mga lalaki talaga. Nanay naman kasi, normal lang naman yun sa mga lalaki. Normal naman yakis. Hindi, Nay, hindi po manyakis, idol ko yun. Dalawa lang yan. Kung hindi mo pinagpapantasyahan, pinapantasya mong maging ikaw yung babae. Bading po, Yaya? Oo, pero wag ka nang mayanak. Tatanggapin naman kita kahit bakla ka. Naku, hindi ako bakla. Ay sus, di manyakis ka kung ganon. Ay, naku, bahala na nga po kayo kung anong gusto nyong isipin. Ay teka, saan ka pupunta? Ayusin ko po yung bakanting kwarto. Yaya, nagalit po yata yung anak niyo. Ay, ayaw mo siyang magalit. Palagi namang galit yan. Pero bakla po ba talaga siya? Kasi ang dami niya pong posters ng mga babae sa kwarto niya. Ang sisexy po. Hindi ko alam. Pero kung ano man siya, matatanggap ko pa rin naman siya. Sayang, gwapo pa naman po yung anak niyo para maging bakla. Gwapo ba yung para sa'yo? Naku, mukha ngang tukmol. Kamukhang kamukha ng tatay niya. Kaya tuloy kahit matagal na kami hiwalay hanggang ngayon, nakikita ko pa rin ang siraulong yun. Ay, sa katauhan pa mismo ng anak ko. Grabe naman po kayo. Hindi niyo na po ba mahal si Gardo? Abay ano ka ba? Mahal na mahal ko yung anak ko, no? Minsan lang talaga hindi ko maiwasang mainis. Kasi kamukhang kamukha siya ng tatay niya eh. Kung maging bakla siya, mas mabuti. Para kahit papaano, hindi ko palagi naaalala yung tatay niya. Nanahimik na lang ako imbis na sagutin pa si Yaya Helena. Mukha kasing malalim ang galit niya sa tatay ni Gardo at ayokong ipaalala pa sa kanya kung ano man ang nararamdaman niya. Maliit lang ang kwarto ni Yaya Helena. Ang totoo, hindi nga kami kasya sa papag niya dahil pang isang tao lang naman yon. Kaya nagpresenta ako na sa lapag na lang matutulog. Naku, kaya mo bang humiga sa sahig? Malamok dyan. Yaya, kaya ko naman pong mag-adjust. Bahay mo po to. Ikaw dapat ang nakahiga sa papag. Bahay ko nga ito at komportable ako rito. Hindi ka kaya mo. Sigurado ako na mahihirapan ka. Trust me, kaya ko mag-adapt kahit na ano pang sitwasyon. Talaga lang ha. O siya sige, diyan ka na sa lapag. Pero kung di mo kaya, huwag kang mahiyang magsabi sa akin ha. Kayang-kaya ko po. Wag po kayong mag-alala. By the way, Yaya, napansin ko na maraming nakasabit na kung ano-ano dito sa bahay niyo. Katulad na lang ng bawang na yan sa bintana. Bakit po may ganyan? Yan ba? Proteksyon yan dito sa bahay namin. Protection? Mula saan? Sa mga masasamang nilalang. Bakit hindi pa rin lang ilagay mo dyan para mas protektado kayo? Sa tingin mo ba, pwedeng magmay-ari ng baril lahat ng tao tulad ng daddy mo? Ay, oo nga pala. Bakit hindi na lang kutsilyo?
Mas epektibo pa yung bawang kaysa sa kutsilyo, Ana. Ay, maniwala ka sa akin. Naku, huwag ka nang tanong ng tanong at hindi mo maiintindihan na patakaran dito sa probinsya. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna, ha? Malayong naging biyahe natin eh. Huwag mo na munang intindihin yung mga nakasabit-sabit dito sa bahay namin. Sinang-ayunan ko na lang si Yaya Helena dahil sa totoo lang, pagod na nga talaga ako. Maraming nangyari sa nagdaang linggo, bagay na talagang nakakapagod. At dahil nga sa matinding pagod na nararamdaman ko, nakatulog kaagad ako kahit hindi komportable ang higaan ko sa sahig. Hindi pa sana ako magigising kung hindi ko lang naramdaman na parang may kumating parte ng hita ko. Kinamot ko yon at hindi na sana papansinin pero sunod-sunod ang pagkati hanggang sa ma-realize ko na hindi lang pala pangangati ang problema. May kumakagat pala talaga sa bahaging yon ng hita ko. Aray ko! Ang sakit! Aray! Bakit ang dami nangangagat? Marami talagang nangangagat dyan dahil maraming lamok. Oh my gosh! Ayun ka ba? Bakit ka nandito? Wala bang privacy dito? Bigla ka nalang pumapasok Bahay namin to kaya malaya akong pumasok sa kahit anong kwarto. Pinagigising ka na ni nanay para makasabay ka sa amin sa hapunan. Pwede bang kahit kumato ka na lang muna sa susunod? Di sige, susubukan ko. Bumaon ka na dyan, nagugutom na ako. Di papayag si nanay na maunang kumain eh. Gusto niya sabay-sabay. Ito na nga kakamutin ko na lang itong mga kinagat ng lamok. May Vicks si nanay dito sa aparador eh. Teka, hanapan kita. Anong Vicks? Yun ang ipahid mo sa mga kagat. Oh, ito. Pahid mo sa parteng may mga kagat ng lamok para mabilis gumaling. Bilisan mo sumunod ka na kaagad. Teka, paano ito gagamitin? Hindi ko alam. Imbis na sagutin ako, lumabas na siya kaagad at isinara ang pinto. Nakakainis tuloy dahil kailangan ko pang aralin kung paano ba inilalagay itong Vicks na sinasabi niya. Nahirapan pa akong buksan dahil akala ko pinipihit, inaangat lang pala. Kaagad na nanood ang menthol na amoy ng Vicks sa ilong ko at ang sarap sa pakiramdam amuyin. Kaya ang ginawa ko, kumuha ako ng marami at ipinahid sa mga kagat ng lamok. Noong una nararamdaman ko ang lamig na medyo nagpapawala ng kati pero hindi sapat para maalis yung pangangati kaya mas dinamihan ko pa. At nang masatisfy na ako, saka lang ako lumabas para magtungo sa sala kung saan kasalukuyang naghahain si Yaya Helena. Ano pong ulam, Yaya? Paksiw na galonggong. Masarap ito. Halika. What? Anong paksiw na galunggong? Ay nako, di ka pa nga pala nag-uulam nito. Basta, malalaman mo rin ang lasa. Sige na, maupo ka na para makakain na. Yan po ba yung naaamoy ko? Amoy malansa? Di naman amoy malansa. Mabango nga eh. Maasim ang amoy, Yaya. Arte? Gardo, ano ka ba? Hindi kasi siya nag-uulam ng ganito sa kanila dahil ayaw ng mami niya. Kaya hindi pa natitikman ni Ana. Hindi kasi kumakain ng fish si Mommy Pero ako kumakain ako. Kaya minsan napapaluto ako kay Yaya ng fish dish. Fish dish? Gardo, ikaw talaga Hayaan mo na nga yan si Gardo, Ana. Kumain ka na. Oh, etong plato mo. Ipagsasandok na kita. Naku, it's okay po. Ako na pong bahala magsandok. Marunong naman po ako niyan. Oh sige, ikaw nang bahala. Teka, ano yung naaamoy ko? Vicks ba yon? Opo, ginamit ko po yung Vicks na pinahiram sa akin ni Gardo. Sobrang dami ko po kasing kagat ng lamok Pero bakit parang ang tapang-tapang naman yata ng amoy? Naku, sakit sa mata. Gano'n ba karaming nilagay mo? Pinahid ko po, tulad ng sabi ni Gardo. Pinahid? Paanong pahid ang ginawa mo? Pahid po, parang lotion. Ano ka mo? Mabutit hindi ka naanghangan. Hindi naman po. Masarap nga po sa pakiramdam Teka lang po. Ang kati ng mata ko. Oh, teka! Nagugas ka na ba ng kamay? Huwag mo hawakan ang mga mata mo! Aray! Ouch! Aray ko! Ang sakit! Ay, tanga! Naku naman! Ana! Alam mo maangang pinahid mo pa sa mata mo! Aray!
Hindi ko naman po alam, Yaya. Anong gagawin ko? Ayaw matanggal. Oo, huwag mo nang kuskusin ulit gamit ang kamay mo. Hindi madadagdagan ng hapdi niyan. Anong gagawin ko? Halika nga, tara dun sa banyo at maghilamos ka. Sa sobrang hapdi ng mga mata ko, hindi na ako nagreklamo. Nagpasama na ako kay Gardo papunta sa banyo. Pagdating doon, hinugasan niya ang mga kamay ko ng may sabon. Pagkatapos, ako na ang pinaghilamos niya sa mukha. Mas lalong humahapdi kapag nababasa ng tubig eh. Wala tayong magagawa, tiisin mo yan. Kailangan maalis yung Vicks sa mata mo para mawala yung hapdi. Mahapdi talaga. No, tama na nga yan. Oh, ito, punasan ko ng tuwalya. Lumapit ka sa akin. Bilisan mo, sobrang anghang. Ito na nga. Oh. Yan. Ano, nakakadilat ka na ba? Sige nga, subukan mo nga. Sinubukan kong idilat ang mga mata ko pero medyo malabo pa ang paningin ko kaya pumikit ako ulit. Hindi pa. Punasan mo pa. Ano ka sinuswerte? Ikaw na magpunas dyan sa mga mata mo. Tanda-tanda mo na kasi. Tanga-tanga mo pa rin. Pero, hoy! Imbis na tulungan ako, talagang iniwan niya ako. Wala akong nagawa kundi ang mag-isang pinilit alisin ng hapdi sa mga mata ko. Mabuti na lang at kahit papaano nagawa kong pahupain ng hapdi. Kaya lang, ramdam ko pa rin talaga na parang namamaga. Puno ng sama ng loob na kumain ako kasabay sila. Mabuti na lang at masarap ang paksiw na isda, kaya hindi ako nagreklamo. Pagkatapos kumain, nagpaalam akong lumabas ng bahay para magpahangin. Hindi pa nga sana ako papayagan ni Yaya Helena pero nagpumilit ako. Tahimik akong naupo sa bangko o na nasa tabi ng puno ng mangga. Gusto ko nga sanang umiyak, pero dahil yata sa dami ng nailuha ko kanina, wala nang luha na lumabas pa. Psst! Sino yan? Psst! Sino ka? Ikaw ang sino? Ba't mo ako tinatawag? Nasaan ka ba? Nandito ako sa gate. Kaibigan ako ni Gardo. Sino ka? Bakit nandiyan ka sa bahay nila? Ha? Pinsan ako ni Gardo. Pinsan mo? Antisay mo naman para maging pinsan niya. Eh di, huwag ka maniwala. Kung pinsan ka niya, ano ginagawa mo rito? Bakit ba ang dami mong tanong? Nakakainis naman, imbis nagpapahangin ako, may pakialamerang nakikiepal. Pakialamerang epal? Ba't? Ana? Nasaan ka na ba? Bumalik ka na dito sa loob, gabi na oh. Pinapabalik na tuloy ako. Di na ako nakapag-relax ng dahil sa'yo. Huy, Ana, ano ba? Hindi magandang nasa labas ka pa. Tsaka sino pang kausap mo dyan? Kausap ko yung babaeng kaibigan mo. Teka, nasaan na yun? Ha? Wala naman akong kaibigan na babae. Baka mamaya multo na pala yung kausap mo ah. Ano? Multo? Oh my God! May multo bang nangaaway? Kung hindi multo, di sinong kausap mo? Wala naman eh. Malamang na tumakbo na siya paalis. Nainis kasi ako sa kanya dahil pakialamera. Halika na nga. Lagyan lang ng Vicks yung mga mata mo kung ano-ano na agad yung nakikita mo. Hindi talaga ako namamalikmata, no? May kausap talaga ako kanina. Kulot ang buhok niya, tapos may pagkamaitim ang balat, tsaka may malaking nunal sa noo. Si Hilda? Di, pero sigurado tulog na yun ngayong gabi. Maaga pinapapasok ng nanay niya yun eh. Malay mo, lumabas lang kasi gusto niya. Basta tara na nga. Bukas tatanungin ko na lang siya kung nagkausap nga ba talaga kayo. Nagtatakang nilingon ko ang gate kahit na naglalakad na ako pabalik sa loob ng bahay nila Gardo. Sigurado talaga ako sa nakita at nakausap ko. Ang nakapagtataka lang ay kung paanong ganoon siya kabilis biglang nawala. Ang weird. Nang dahil yata sa haba ng tulog ko noong hapon, wala na akong naitulog kinagabihan. Nahirapan akong matulog kahit na may katol na para sa lamok. Doon ko lang din na-realize na hindi pala talaga komportable ang sahig, lalo na at matigas. Napakahirap matulog. At nang tuluyan na akong nilamon ng antok, saka pa biglang may nagbukas ng bintana kasunod ng pagputak ng manok. Uy,
Gising na, prinsesa. 5 minutes pa. 5 minutes, hindi uso yung ganyan dito sa amin. Bumangon ka ng maaga, marami pa tayong kailangan gawin. Ano ba kasing gagawin? Kakatulog ko lang eh. Ha? Anong kakatulog mo lang? Maaga ka nga natulog kagabi. Nahirapan akong makatulog kaya please, hayaan mo na akong matulog ulit. Hoy, huwag mo namang abusuhin yung ginagawa ni nanay para sa'yo. Alam mo, sinabi niya nga sa akin kung bakit ka nandito eh. Kung tutusin, delikado pa nga na tinatago ka niya. Tapos ganyan lang ang gagawin mo? Tatamad-tamad ka? Sige na nga, mabangon na. Ano ba kasing kailangan kong gawin? Marami. Papasok ako sa eskwelahan kaya kailangan mong maglinis dito. Nasaan ba si Yaya Helena? Ayun, naghahanap siya ng bagong trabaho. Dahil nga wala siyang trabaho, di ba? Kawawa naman si Yaya. Sinabi mo pa. Baka nga mapilitan pa akong huminto sa pag-aaral dahil sa nangyari. Teka lang, Gardo. Okay, kung ganun, sabihin mo sa akin lahat ng mga kailangan kong gawin. Huwag kang mag-alala. Nilista ko na lahat ng kailangan mong gawin. Kahit inaantok pa, pinilit kong bumangon para makatulong tulad ng sinabi sa akin ni Gardo. Binigyan niya ako ng listahan ng mga gagawin at karamihan talaga sa mga yon ay hindi ko alam kung paano. Ang alam ko lang yata magwalis, hindi pa sigurado kung maayos. Itong pagluluto, hindi mo na kailangan gawin yan dahil nagawa na yan ni nanay kanina bago siya umalis. Pero lahat to, kailangan mo matapos yan ngayong araw. Parang ang dami naman yata nito. Ganyan talaga karaming ginagawa rito sa bahay namin. O siya, sige na, halis na ako. Ayusin mo lahat yan ha. Teka, ano tong nakalagay dito na maglilinis ng kulungan ng manok? Paano ka gagawin yun? Basta linisin mo lang. Dali lang yan. Napakamot na lang ako ng ulo habang iniisip kung paano ko magagawa ang lahat ng mga nakalista sa papel na ibinigay sa akin ni Gardo. Napakarami nito at isang araw lang? Talaga bang ginagawa nila ito araw-araw? Imbis na pag-isipan pa kung paano gagawin, kumilos na lang ako. Sa loob ng bahay, nagwalis ako tulad ng nakalagay sa listahan. Maliban sa kwarto ni Gardo, lahat winalisan ko. Hindi ko sigurado kung malinis na ba yon, pero pwede na siguro. Kinuha ko rin yung labahan ni Yaya Helena at Gardo para malabhan na. Hindi ako marunong maglaba ng malalaking damit pero marunong naman akong maglaba ng underwear kaya sa tingin ko pareho lang naman siguro yon. Paglabas ng bahay, winalis ko na muna yung mga tuyong dahon sa harap ng bahay nila. Ilang kapitbahay ang dumaan sa harap ng gate at nagtanong kung sino ako. Medyo nakakahiya na nga eh, pero wala akong magawa kundi sagutin sila dahil ayoko namang isipin nila na bastos ako. At habang abala ko sa pagsusumikap na maglaba, hindi ko inaasahan na may bubulabog na naman sa akin. Psst! Tisay! Naglalaba ka ba? Ano ginagawa mo? Nag-aaksaya ka lang ng sabong panlaba eh. Bakit ba nangingialam ka? Tsaka, multo ka ba? Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Hindi ako multo, no? Sadyang hindi lang ako nakita ni Gardo kagabi kasi umalis na ako. Bakit ka biglang umalis kung magkaibigan pala kayo ni Gardo? Siguro ex-girlfriend ka niya, no? Stalker ka ba? Hindi, no. Hindi ako stalker. At hindi ko siya ex-boyfriend, excuse me. Ayoko lang talaga magpakita sa kanya kagabi. Di kung ganon. Huwag mo na akong storbohin dahil marami pa akong gagawin. Kailangan mo ba ng tulong? Tutulungan na kita. Hindi na kailangan, no. Kayang-kaya ko na to. Kaya mo, talaga ha? Di ka nga marunong magkusot. Ha? Paano ba? Papasukin mo na muna kaya ako para matulungan kita kung paano. Ha? Ayoko nga. Hindi naman kita kilala, no, para papasukin sa bahay nila. Hindi ko naman sigurado kung talagang kaibigan ka ni Gardo. Baka sinasabi mo lang yon, pero magnanakaw ka pala. Ako? Ha? Mukhang magnanakaw? Grabe ka naman sa akin. Naninigurado lang. Umalis ka na nga. Storbo ka sa paglalaba ko eh. Hindi na sumagot pa yung babaeng intrimidida. Kaya nagpatuloy na lang ako sa paglalaba. Pero nang iangat ko ang susunod na lalabahan ko, halos lumuwa ang mga mata ko nang makitang brief ang hawak ko. Halos mapatalon ako sa gulat. Bakit may kasamang brief itong pinapalabas sa akin?
Hindi ba siya dapat ang maglaban nito? Anastasia! Ano ginagawa mo? Ay, kabayo! Oh my God! Yaya Helena! Kinulit niyo naman po ako. Ano ginagawa mo? Bakit naglalaba ka dyan at hawak mo pa ang brief ni Gardo? Hindi ko nga po alam kung bakit may brief dito eh. Pinalaba lang po sa akin ni Gardo ang mga to. Pinalaba sa'yo? Talaga? Opo. Ang sabi niya po kasi sa akin, kailangan ko raw gawin to dahil walang gagawa. Pumasok daw po siya sa school at ikaw naman naghahanap ka ng trabaho. Lintik talaga tong batang to. Akin na yan. Pinagtitripan ka ni Gardo. Hinahayaan mo lang. Pinagtitripan? Di ba po normal lang na gumawa ng mga gawaing bahay? Oo, normal. Pero hindi ang maglaban ng pangalawang araw mo pa lang dito. At mas lalong hindi ang maglaban ng brief nang di mo na maasawa. Kaagad nag-init ang buong mukha ko nang marinig ang sinabi ni Yaya Helena. Doon ko lang din na-realize na pinaglololoko lang ako ni Gardo. Alam niyang marami sa mga pinagawa niya sa akin ang hindi ko talaga alam pero pinagawa niya pa rin. Nakaramdam ako ng matinding inis sa kanya. Ana, pagpasensya mo na yung anak kong yun ha. Di ko talaga alam kung bakit niya ginagawa sa'yo ito eh. Hayaan mo, kakausapin ko siya pag uwi niya. Hayaan niyo na po, Yaya. Ako na pong kakausap sa kanya. Ayoko naman po na magkaroon kayo ng away ng dahil lang sa akin. Ako na po mismo magtatanong. Sigurado ka ba? Opo. At saka, sa totoo lang, gusto ko rin po talaga matuto ng mga gawaing bahay. Sa sitwasyon ko po kasi ngayon, kailangan ko matuto eh. Lalo na, at malayo ng buhay ko sa buhay ko dati. Ana, pasensya ka na ha, sa mga nangyayari sa buhay mo. Di naman natin alam na mangyayari ito. Hindi po kayo dapat na humingi ng pasensya, Yaya. Basta po, tulungan niyo po ako matuto ha. Abay syempre. Naku Ana, napakabait mo talagang bata. Mabuti na lang talaga, di ka nagmana sa mga magulang mo. Kanino pa po ba ako magmamana? Siyempre sa nag-alaga sa akin. Ikaw talagang bata ka. Halika na nga, ipagluluto kita ng merienda. Ha? Ano po merienda? Pwede po ba turon? Pananakyo lang ang pwede dahil wala akong wrapper. Sige po. Kahit ano merienda basta puluto nyo. Teka, bakit ang daming alikabok dito? Nasa gitna pa talaga ng daan. Po? Naku, akala ko tamang pagkakawalis ko. Naipon pala yung alikabok sa gitna. Diyos ko, like ka pa ng grade 1 pero hindi bale. Magagawa natin yan ng paraan. Magkakaroon ka rin ng kaalaman pagdating sa gawaing bahay. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko dahil kay Yaya Helena. Ilang beses ko siyang pinakiusapan na wag nang pagagalitan si Gardo dahil ako na mismo ang kakausap sa anak niya. Iniisip ko rin kasi kung anong mararamdaman ni Gardo kung sakaling mapagalitan siya. Baka isipin din niyang kinakampihan ako ni Yaya Helena na sariling nanay niya. Ang sabi ni Yaya, 5:00 daw ng hapon ang uwi ni Gardo. Kaya inabangan ko siya sa labas ng bahay habang nagwawalis ng mga tuyong dahon. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nakauwi. Oh, ang dami pang dahon dito. Yan ka lang ba nagsimula magwalis? Oo, ngayon lang ako nagwalis. Bakit? May problema ka ba? Sungit mo ah. Nagawa mo ba ang lahat ng nilista kong gawin mo? Pasensya ka na pero hindi ko nagawa ang lahat. Ano? Teka, pero bakit? Di ba kabilin-bilinan ko na bago ako umuwi, dapat tapos mo na lahat? Dahil pinigilan ako ni Yaya Helena. Alam mo, hindi ko alam na isip bata ka pala para mang-trip na lang bigla. Mang trip? Mukha ba akong nantitrip? Oo, nang-trip ka. Hindi nga lang mga damit mong pinalaba mo sa akin pati brief. Walang yaka. Mabuti na lang napigilan ako ni Yaya Helena. Di ko naman sinasadya na masama yun sa labahin mo eh. At saka ang sabi sa akin ni Yaya, hindi raw pwede maglaba ako ng damit mo. Hindi naman kita asawa para ipaglaba ka. Ay, nanay talaga oh. Balak niya yatang magpaalipin pa rin sa'yo kahit hindi na ikaw yung nagpapasweldo sa kanya eh. Hindi ko gagawing alipin si Yaya Helena at handa akong matuto ng gawaing bahay pero sana naman wag mo kong pahirapan ng husto dahil lang alam mong hindi ako sanay sa ganitong buhay. Siguro totoo talaga yung sinabi ni Yaya na bakla ka. Bakla ka kasi nantitrip ka ng babae. Ano? Hoy, hindi ako bakla no? Bakla.
Ha, sige, I dare you. Isa pang sabi mo ng bakla. Bakla! Bakla pala. Halos tumalon ang puso ko nang bigla na lang niya akong hinatak palapit sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ko nang magdikit ang tungki ng mga ilong namin. Muntik na niya akong halikan. At hindi kaagad ako nakagalaw, lalo na nang magkatitigan kaming dalawa. Kung hindi lang pumutak ang isang manok na alaga nila, hindi ko pa siya maitutulak palayo. Ano ba? Ano? Kinabahan ka ba? Nag-expect ka na halikan kita, no? Hoy, isusumbong kita kay Aya Helena. Di sumbong mo. Patunay lang yan sa ating dalawa na ikaw ang isip bata. Ewan ko sa'yo, baliw. Oh, bakit hindi mo na ako tinatawag na bakla, ha? Ano, natakot ka, no? Tse, diyan ka na nga. Imbis na makipagtalo pa sa kanya, dire-diretso akong pumasok sa loob ng bahay. Nanlalamig ang buong katawan ko sa sobrang kaba. Hindi ako makapaniwala na gagawin niya yon sa akin. Nakakainis siya. Napakaisip bata. Talagang sa dinami-dami ng pwede niyang sabihin o gawin, ang takutin pa talaga ako na hahalikan. Hindi naman niya tinuloy. Tinawag pa ako ni Yaya Helena pagpasok ko sa bahay pero hindi ko na siya pinakinggan. Dire-diretso lang ako sa kwarto at humiga sa papag kung saan nagtakip ako ng mukha gamit ang unan. Gusto kong magwala sa sobrang inis. Talagang nakakainis siya. Gardo! Ano na naman bang ginawa mo kaya, Ana? At nagkagano na naman siya. Wala naman, Nay. Nag-iinarte lang yung ampon mo. Hindi yung basta-basta nag-iinarte. Kilala ko si Ana. Hindi siya ganong klaseng bata. Ay, oo nga pala, mas kilala nyo nga po pala yan si Ana kaysa sa akin, no? Kasi mas pinalaki mo siya kaysa sarili nyong anak. Hanggang ngayon ba? Yan pa rin ang ipinuputok ng butsi mo. Karto, iniwan naman kita. Para sa'yo rin, hindi ba? Ay, kung hindi ako nagtrabaho sa Maynila, nakapag-aral ka ba? Makakapag-aral ako kahit nandito ka, ma. At saka, matatanggap ko pa sana kung dinadalaw mo ako rito tuwing bakasyon eh. Pero hindi. Saka mo nga lang ako dinadalaw kapag gusto mo lang eh. Eto, sa loob ng 8 taong nagtatrabaho ka sa kanila, di ba wala pang 10 beses kang umuwi? Karto, ano ka ba? Ipinikit ko ng mariin ang mga mata ko at pilit na tinakpan ang mga tenga para hindi ko sana marinig pa ang pagtatalo nilang dalawa. Pero kahit anong pilit ko, naririnig ko pa rin talaga. Ramdam ko yung bigat ng pangungulila ni Gardo kay Yaya Helena. Napakasakit. Habang ako lumaking kasama si Yaya Helena sa lahat ng masasaya at malulungkot na pangyayari ng buhay ko, may isang tao palang naghihintay sa pag-uwi niya. At nakokonsensya ko. Pakiramdam ko, ninakaw ko ang mga oras na dapat ay para kay Gardo. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog noong gabing yon. Basta nagising na lang ako na umaga na at naaamoy ko na ang mabangong amoy ng ginigisang bawang. Kaagad akong bumangon at nagsimulang magligpit ng higaan. Nakalimutan ko pang bumaba sa papag kaya malamang na sa sahig na tulog si Yaya Helena. Magandang umaga po, Yaya Helena. Oh, gising ka na pala. Ang aga mong nagising ngayon na. Opo. Maaga rin po kasi ako nakatulog kagabi, di ba po? Siya nga po pala. Saan po kayo natulog kagabi? Sa sahig. Nakita ko kasi na masarap ng tulog mo kaya hindi na kita ginising. Pero malamok po doon, Yaya. Ayos lang, ano ka ba? Sanay na ako sa sahig. Tsaka nagsindi ako ng katol kaya walang lamok. Yaya, iniisip ko po kasi, ano po kaya kung bumalik na lang ako sa Maynila at subukang kumontak sa mga pulis? Kasi alam ko naman po na wala akong maling ginawa Hindi naman po siguro nila ako ikukulong. Pero kanino ka titira? Sino makakasama mo ron? Kakausapin ko po si tita. Baka naman po mapakiusapan. Nako, wala akong tiwala sa tita mong yon. Itinulak ka nga nun sa swimming pool di ba? Nung 12 anyos ka lang. Dahil may nasabi ka hindi maganda. Nako, Hana, wag muna. Makikibalita ako sa Maynila sa susunod na linggo. At kapag nakita ko na may pagbabago, sasamahan kita. Naku,
Yaya, wag na po. Nakakaya na po masyado. Ay sus, bakit ka naman mahihiya? Dahil ba kay Gardo? Nakoya mo siya. Masyado lang madrama yung batang yun. Sa tingin ko po kasi hindi naman siya nagdadrama. Totoo naman po lahat ng mga sinabi niya eh. Naawa po ako sa kanya. Sabik siya sa pagmamahal ng isang ina na binuhos niyo po sa akin. Ay, Diyos ko ka namang bata ka oh. O siya, sige. Pag-usapan natin sa susunod. Sa ngayon, tulungan mo na lang muna ako maghain ng pagkain ha. Tapos gisingin mo na rin si Gardo dahil papasok pa siya sa eskwelahan. Talaga pong pag-uusapan natin sa susunod? Oo, basta makinig ka na muna sa akin. Hindi porke 18 ka na. Hindi mo na ako kailangan ha. Hindi mo na kailangan ng gabay na mas nakatatanda sa'yo. Ako ang nag-aalaga sa'yo, kaya pakinggan mo ako. Pag-usapan natin yan sa susunod. Sige po. Sa totoo lang, gustong gusto ko na talagang umalis sa bahay ni Yaya Helena. Mas lalo kasi talaga akong nailang na tumira, lalo na nang marinig ko ang mga sinabi ni Gardo. Pero dahil si Yaya Helena ang nag-aalaga sa akin, wala rin akong pera at hindi ako pwedeng basta na lang umalis. Nanatili na lang muna ako ng walang imik kapag nasa paligid si Gardo. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti na rin akong nasasanay sa mga gawaing bahay. Naroong nasunugan ako ng sinaing, napaso sa pinipritong isda. Napatakas ko pa ng hindi sinasadya ang manok at kung ano-ano pa. Pero lahat ng yon, tiniis ko. Hindi rin naman nagreklamo si Yaya Helena, maging si Gardo ay hindi na rin ako kinakausap. Hanggang sa isang araw, habang abala ako sa pagpapakain ng manok, muling nagpakita sa akin yung kaibigan daw ni Gardo. Hindi kayo magpinsan ni Gardo, no? Magano kayo? May gusto ka ba sa kanya? Ang tagal mo hindi nagpakita dito ah. Ay, namiss mo ba ako? Kung nandito ka na naman para mangulit, sorry pero hindi mo ako makukulit. Busy ako sa mga gutom na manok. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, oy. Di nga kayo magpinsan ni Gardo, no? Kung hindi nga kami magpinsan, ano naman? Bakit ba big deal sa'yo yun? Dahil ayoko may kahati kay Gardo. Akin lang siya. Eh di sa'yo na, saksak mo sa baga mo. Kunwari ka pa, gusto mo rin naman siya. Ewan ko sa'yo, paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan. Kailangan mong mawala, Ana. Hindi pwedeng dalawa tayo. Pwede bang umalis ka na? Akala ko ba magkaibigan lang kay ni Gardo? May lihim ka palang pagtingin sa kanya. Kung gusto mo, tutulungan na lang kita magtapat ng nararamdaman mo sa kanya. Talaga? Ako? Tutulungan mo ako? Oo, para mapatunayan ko sa yung hindi mo ako kaagaw kay Gardo. Sige. Kung ganon, pakibigay to sa kanya. Ano yan? Regalo ko. At pakisabi na rin sa kanya na pumunta sa tagpuan namin, ha? Sige, ako nang bahala magbigay nito sa kanya. Pagkatanggap ko ng sinasabi niyang regalo, umalis na kaagad siya ng walang paalam. Nagkibit-balikat na lang ako at saka nagpatuloy sa pagpapakain ng mga manok. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko ba iaabot ito kay Gardo gayong hindi naman kami okay. Nilakasan ko na lang talaga ang loob ko nang dumating siya galing sa eskwelahan. Gardo? Bakit? Ano kasi, yung babaeng sinasabi ko sa'yo na nakipag-usap sa akin, yung kaibigan mo raw, may inabot siya sa akin. Eto. Ano to? Mali ko, iabot ko raw sa'yo eh. Tsaka magkita raw kayo sa tagpuan nyo. Ay, kulit talaga niyang si Hilda. Bakit? Dati na ba siyang nagtapat ng feeling sa'yo? Sinabi niya rin sa'yo? Oo, pinagseselosan niya kasi ako. Pwede bang kausapin mo siya at sabihin pinsan mo nga talaga ako? Ayaw niya kasi maniwala sa akin eh. Ay, naku naman. O siya, ako nang bahala. Kapag kinausap ka niya ulit, huwag mong pansinin. Pumasok ka na lang dito sa loob ng bahay. Bakit pa? Ano ba talagang meron sa inyong dalawa? Basta, sundin mo na lang kung ano sinasabi ko. Okay. Ipinagkibit-balikat ko na lang ang sinabi ni Gardo, lalo na at sa tingin ko, sa paraan kung paano siya magsalita, parang alam na niyang may gusto talaga sa kanya yung babaeng pinangalanan niyang Hilda.
Hindi ko nga alam kung yung parehong babae bang sinasabi niya ay yung babae rin na nakakausap ko dahil hindi ko naman talaga alam ang pangalan ng babae. Ano man yun, sana lang tantanan na ako ng babaeng yun. Kinagabihan sa kalagitnaan ng mahimbing kong tulog na alimpungatan ako nang makaramdam ako ng panunuyo ng lalamunan. Kaya bumangon ako mula sa higaan at lumabas ng kwarto. Saktong paglabas ko ng kwarto, ay siya namang pagsara ng pinto palabas ng bahay. Kinabahan akong bigla. Kaya naisipan kong sumilip sa bintana para malaman kung sino ba yung lumabas. Naisip ko pa ngang baka magnanakaw. Pero nang sumilip ako at nakitang si Gardo yon, nagkibit balikat na lamang ako at inisip na baka makikipagkita na siya kay Hilda. Uminom lang ako ng tubig bago ako bumalik sa kwarto at naabutan si Yaya Helena na naalimpungatan din. Ana, saan ka nang galing? Uminom lang po ako ng tubig, Yaya. Akala ko kung saan ka na nagpunte. Narinig ko kasi bumukas at sumara yung pinto palabas ng bahay. Po? Paano niyo po nalaman na sa labas ng bahay yung nagbukas na pinto? Abay, syempre. Kabisado ko ng tunog ng bawat pinto dito sa bahay ko, no? Ang galing niyo naman po. Samantalang ako, hindi ko nakabisado yung tunog nung sa bahay namin. Kung ganoon, bakit nga bumukas yung pinto? Lalabas ka ba dapat? Opo, kaso nakakatakot na sa labas kasi sobrang dilim na po kaya hindi na po ako tumuloy. Bakit ka lalabas? Gabing-gabi na. Wala po, magpapahangin lang sana. Yaya, may itatanong nga po pala ako. Tungkol saan naman? Meron po kasing babae na nakikipag-usap sa akin dyan sa labas ng bahay niyo po. Hindi ko po pinapapasok kasi hindi naman ako sigurado kung totoo ba yung sinasabi niyang kaibigan siya ni Gardo. Kilala niyo po ba siya? Ang sabi ni Gardo, Hilda raw po yung pangalan niya. Hilda ba ka mo? Nako, huwag mo talagang papapasukin yun. Tama lang yung ginawa mo. Sabi ko na nga ba ang weirdo niya kasi talaga. Pero bakit nga po pala? Ano pong meron sa kanya? Nako, ang balita ko dati sa nanay ko. Baliw na baliw yang si Hilda sa anak ko. Ilang beses na niyang pinagtangka ang pasukin sa bahay si Gardo. At isa pa, palagi niyang sinasabihan ng anak ko na magpapakamatay siya. Kung hindi lang din magiging sila. Aba, grabe naman po. Nakakakilabot naman magmahal yung si Hilda. Nakakakilabot talaga. Pero sa pagkakaalam ko, huminto na siya sa pangungulit kay Gardo. Matagal na. Ano ba mga pinagsasasabi niya sa'yo? Wala naman po. Kung ano-ano lang. Hayaan niyo na po. Basta hindi ko na po siya papapasukin kung sakali mang gusto niyang pumasok ulit. Siya, sige. Pagpasensyahan mo na lang at may mga ganong klaseng tao talaga. Ang mabuti pa, halika na, matulog na ulit tayo. Ayos ka lang ba dyan sa baba? Baka nilala mo ka ulit, dito ka na lang sa itaas. Si Yaya talaga. Hindi na po. Ayos lang po ako dito. Komportable na. Hindi ko alam kung bakit nagsinungaling ako kay Yaya Helena. Basta nang malaman ko na obsessed pala si Hilda kay Gardo, nakaramdam agad ako ng matinding konsensya na sinabihan ko si Hilda na tutulungan ko siya kay Gardo. Dapat nagtanong pala muna ako. Paano kung may gawin siyang masama? Kung ano-anong pumasok sa isip ko. Hindi agad ako nakabalik sa tulog hanggat hindi ko pa naririnig na bumukasara ulit ang pinto sa labas ng bahay. Saka lang ako nakatulog nang masigurong nakabalik na nga si Gardo. Naging payapa ang tulog ko noon. Pero ang hindi ko inaasahan ay nang magising ako kinaumagahan, nakaramdam ako ng matinding hapdi sa balat. Pagmulat ko ng mga mata para tingnan kung anong nangyari sa balat ko, laking gulat ko nang makitang may mga maliliit na kulay pulang pantal. Agad akong napabalikwas ng bangon sa higaan at lumabas para hanapin si Yaya Helena. Yaya! Yaya Helena! Yaya, ano po to? Ano bang nangyari sa'yo at natataranta ka? Tingnan niyo po to. Ang dami ko pong mga ganito sa balat ko. Ang dami-dami pong pula-pula at saka ang hapdi. Ay nako, nagkaroon ka yata ng allergy dito sa probinsya. Hindi pa naman sanay ang balat mo sa ganitong lugar. Po?
Pero ilang linggo na po ako dito kaya paano nangyari ngayon na ako nagkaroon ng allergy? Siyempre, di naman agad-agad tumatalab ang allergy, ano? Hayaan mo, at ipipitas kita ng dahon ng bayabas. Ipaligo mo mamaya para maalis ka agad yan. Ano naman po magagawa ng dahon ng bayabas? Di po ba mas maganda kung bumili na lang ako ng gamot? Malayo ang bilihan ng gamot dito, sa bayan pa. Liblib kasi ang baryong ito eh. Mas makakabuti kung dahon na lang muna ng bayabas. Antibiotic din naman yun. Tsaka ginagamit talaga namin yung sa sugat o sa mga pangangati ng balat. Okay, ganun po ba? No, sige po, kung yan po ang dapat gawin eh. Ang mabuti pa. Sa papag ka na lang muna matulog mamayang gabi at ako na muna sa sahig. Pasensya ka na. At hindi ko pa napapaayos yung bakanting kwarto. Ang dami nga kasi talagang mga gamit na hindi mahanapan ng pwedeng paglagyan eh. Ayos lang po, Yaya. Ako nga po nahihiya sa inyo eh. Nako, eto na naman tayo. O siya, huwag ka na muna kumain itong almusal na itlog. At baka mas lalong dumami ang pamumulan ng balat mo. Mas mabuti kung mag-ulam ka na lang muna ng toyo. Toyo? Pero di ba condiments po yun? Pwede bang gawing ulam yun? Nako, baka sa susunod i-request mo na sa akin yon para ulamin. Subukan mo muna. Sigurado ako magugustuhan mo. Talagang masarap nga ang toyo sa kanin. Hindi ko inaasahan na masarap palang yun lang ang ulam. Unang beses ko kasing ulamin ng toyo. Pagkatapos namin kumain ng almusal, si Gardo na ang kumuha ng dahon ng bayabas sa kapitbahay. Wala naman din siyang pasok sa eskwelahan at nagmamadali na rin si Yaya Helena dahil malilate na raw siya sa trabaho. O yan, iilaga mo yan doon. Tapos, hintayin mo magkulay ang tubig bago mo hanguin. Pagkatapos nun, halo mo sa tubig na ililigo mo. At baka naman ibuhos mo ng direkta sa balat mo, ha? Hindi naman ako tanga para hindi malaman na mapapasok ko pag ginawa ko yun, no? Malay ko ba kung gawin mo nga talaga? Alam mo, bahala na nga. Sasamahan na nga kita para sigurado. Baka mapagalitan na naman ako ni nanay eh. Mabuti pa nga. Baka mamaya magkamali pa ako ng pagpapakulo. Baka hindi umepekto. Ang arte naman kasi ng balat mo. Wala eh. Pinanganak talaga akong ganito. Wala na akong magagawa. Siya nga pala. Lumabas ka kagabi ano? Ha? Ako lumabas? Hindi oh. Hindi raw. Huwag ka nang mag-alala at hindi naman kita sinumbong kayaya. Pinuntahan mo ba si Hilda? Ang totoo niyan, lumabas nga talaga ako kagabi. Kita mo na? Magsisinungaling ka pa kitang-kita kaya kita. Pero yun nga eh, hindi ko alam na lumabas ako. Nagulat na lang ako, nasa harap ko na bigla si Hilda. Oh, ano nangyari? Ayun, binalik ko sa kanya yung binigay niya sa akin na pinabot niya sa'yo. Alam mo, sa susunod huwag kang tatanggap ng kung ano-ano sa kanya. Ayokong paasahin yung tao eh. Narinig ko nga kay Yaya na obsessed siya sa'yo. Pasensya ka na hindi ko naman din kasi alam. Tsaka, bakit pa hindi mo siya magustuhan? Dahil ba hindi siya kagandahan? Wow! Ano bang tingin mo sa akin, Ana? Sa ganda lang ng tao tumitingin? Wala akong problema sa itsura ni Hilda kung yun yung iniisip mo ah. Ang problema ko, yung sobrang pagka-obsessed niya sa akin. Hindi ko gusto ang babaeng naghahabol sa akin. Gusto ko, yung ako yung may gusto sa babae. Kung sa bagay, tama ka naman. Tsaka, nakakatakot din yun kapag obsessed sa'yo. Sorry talaga hayaan mo at hindi ko nakakausapin yung si Hilda. Ayos lang, di mo rin naman alam eh. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Bakit naman ako matatakot sa kanya? Kasi baka tutuhanin niya yung pagpapakamatay kasi hindi mo siya gusto. Ay sus, di niya gagawin yun. Posible. Paano mo nasabing hindi niya gagawin? Paano kung ma-depress talaga siya tapos gawin niya? Alam mo, wala namang nagpapakamatay na nagpapaalam, Ana. Tandaan mo yan. Kung hindi nga magpakamatay, ikaw naman ang patayin at ilibing para wala na makaagaw sa'yo. At sa tingin mo ba talaga magagawa niya yon? Hindi ako naniniwala. O yan, pwede na tong dahon ng bayabas mo. Maligo ka na, hayaan mo na si Hilda, ang asim mo. Hoy, hindi ako maasim, no? Siyempre, katawan mo yan, hindi mo maaamoy. Hindi ko na sinagot pa si Gardo. Sa halip ay pumasok na ako sa banyo bit-bit ang pinakulong dahon ng bayabas.
Binuhos ko yon sa timbang may tubig bago ko isinara ang pinto para makaligo na. Masarap sa pakiramdam nung nabanlawan ang balat ko ng may maligamgam na tubig. Nabawasan ang hapdi at kating nararamdaman ko. Buong akala ko nga magiging maayos na ang balat ko, na mawawala na ang mga namumulang butlig, pero hindi pa rin. Dahil pagdating ng hapon, mas tumindi pa ang hapdi at pangangati. Hindi na rin maganda ang pakiramdam ko kaya hindi ko na pinilit pang ituloy ang paglilinis. Oh, Ana, ano nangyari sa'yo? Ba't parang nananamlay ka? Hindi ko rin talaga alam. Pakiramdam ko lalagnatin ako. Tsaka mas sumasakit yung balat ko ngayon. Nako, matagal pa si nanay. Ang mabuti pa, uminom ka na muna ng gamot sa lagnat, tapos magpahinga ka na muna doon sa kwarto mo. Baka sakaling pagdating ni nanay, okay ka na. Sige, ganun na lang ang gagawin ko. Pero may gamot ka ba? Sabi ni Yaya, malayo pa raw yung bilihan ng gamot dito eh. Bumili ng isang banig na gamot sa lagnat si Mama. Dahil daw, kung magkaroon kami ng lagnat, at least meron kami dito. Sige na, bibigyan na lang kita ng gamot. Doon ko napatunayan na kahit papaano, mabait din naman pala si Gardo. Ipinagluto niya pa nga ako ng lugaw bago ko pinainom ng gamot. Inasahan kong maayos na ang pakiramdam ko pagkagising ko, pero nagulat ako nang pagising ko ay nanginginig ang aking buong katawan. Pagkapa ko sa braso ko, mas lumala ang mga butlig na nasa balat ko. Kahit nahihirapan, bumangon ako mula sa papag at lumabas ng kwarto. Pero walang tao, kahit si Gardo ay wala ron. At dahil sa tindi ng hilong nararamdaman ko, naupo na lang ako sa upuan para maghintay sa kanila. Nagising na lang ako nang maramdaman kong may tumatapik na sa pisngi ko. Ana! Ay Diyos ko, inaapoy siya ng lagnat, Gardo. At napakarami na rin niyang pantal sa katawan. Hindi ba nagbanlaw na siya ng pinakulong dahon ng bayabas? Opo, Nay. Sumunod naman po ako sa mga bilin ninyo. Mga pong hindi na po ata talaga yan bastang allergy. Kung isugod na po kaya natin sa ospital. Malayo ang ospital dito sa atin. Ang pwede nating gawin ngayon, tawasin siya. Marunong po ba kayo nun? Kung dalhin na lang po kaya natin siya kay Lola. Ano ka ba? Marunong ako magtawas at may konting kaalaman din naman ako sa panggagamot, ano? Yaya, nilalamig po ako. Oo, anak. Akong bahala sa'yo. Gagamutin kita. O sige na, Gardo. Kumuha ka na ng kandila at saka maliit na palanggana. Tatawasin ko na siya para malaman natin kung paano siyang gagamutin. Hindi ko maintindihan kung anong pinag-uusapan ni Yaya Helena at Gardo. Basta't nakita ko lang na nagsisindi na siya ng kandila at ipinatak na yon sa tubig habang may kung ano-anong ibinubulong. Pagkatapos ay hinilot niya ang ulo ko pati na rin ang tiyan ko gamit ang langis na amoy luya. Yaya, ano pong ginagawa niyo? Bukas ko ipapaliwanag sa'yo, Ana. Basta't magpahinga ka na lang muna, ha. Bukas na bukas gagaling ka na rin. Walang niyang gumawa niyan sa'yo. Anong akala niya? Maiisahan niya ako? Nay, sino naman kayang gagawa niyan sa kanya? Wala naman siyang ibang kakilala dito sa baryo natin eh. Yan nga ang iniisip ko, Gardo. Sinong gagawa nito sa alaga ko samantalang dayo lang naman siya rito? Yun ang huling narinig ko bago ko tuluyang nakatulog ng mahimbing. Naalimpungatan na lang ako nang biglang pumasok sa isip ko yung sakit na nararamdaman ko kagabi. Nang magmulat ako ng mga mata, milagrong wala na yung mga butlig na nasa balat ko. Hindi ko na rin nararamdaman ang bigat ng pakiramdam at sakit sa ulo. Saktong pagbangon ko ng higaan, bumukas naman ang pinto at pumasok si Yaya Helena na may dalang isang mangkok ng lugaw at tubig sa baso. Ay, gising ka na pala. Gigisingin pa lang sana kita eh. Kumusta na pakiramdam mo? Ayos na po ako, Yaya. Ano po bang nangyari? Hindi po ako ganito kung magkasakit eh. Kumain ka na muna. Para kahit papano naman magkaroon ng laman ng tiyan mo. Kagabi ka pa hindi kumakain dahil dire-diretso ang tulog mo. Pero gusto ko pong masagot ang tanong ko, Yaya. Tsaka naalala ko, may sinabi ka kagabi eh.
Na itatawas niyo po ako? Na may nagalit po sa akin? Ano po yun? Ay, siya sige. Di naman kita mapipigilang magtanong eh. Ang nangyari kasi sa'yo, nausog ka ng may galit sa'yo. Pero hindi basta-bastang taong nakausog sa'yo. May lahi siyang aswang, pati mangkukulam, kaya matindi ang nangyari sa'yo. Kung hindi ko naagapan kagabi, malamang na wala ka na ngayon. Po? Yaya, wag naman po kayo manakot oh. Totoo po ba talaga yung mga aswang at mangkukulam? Kung hindi totoo, mararanasan mo ba yung matinding sakit kagabi? Kakaibang sakit na naramdaman mo, di ba? Opo, sobrang sakit po talaga. Kaya mag-iingat ka na sa mga kinakausap mo rito ha. Kung hindi mo kilala ang mga kinakausap mo, wag na. Iisa lang naman po nakakausap ko po dito bukod sa inyo. Kung ganon, sino? Si Hilda po, yung may gusto kay Gardo. Diyos ko, sinasabi ko na nga pang si Raul talagang babae yun eh. Pero sigurado po ba kayo na siya po yung may gawanan sa akin? Kung hindi siya, sino? Pero hindi ka naman niya masasaktan eh. Kung hindi ka niya nahawakan. Pagsabi ka nga ng totoo, Ana, ha? Nahawakan ka ba niya? Hindi ko po alam, Yaya. Basta nung isang araw, nagpaabot siya sa akin ng regalo para kay Gardo. Pagkatapos nung gabing yun, nakita ko po si Gardo na lumabas ng bahay. Ha? Ibig mo sabihin, nagsinungaling ka sa akin? Sorry po, Yaya. Hindi ko naman po kasi alam na ganito mangyayari. Tsaka, sinoli po ni Gardo yung regalong binigay ni Hilda. Yun na nga yun. Kaya siguro ikaw ang pinuntirya dahil nasaktan siyang nabasted na naman siya ng anak ko. Ay, ang babaeng yun. May sa aswang naman kukulam pala siya. Yaya, wag po muna tayo manghusga. Sigurado ako, Ana. Siguradong siya ang may gawa nito sa'yo. Ano pong gagawin natin kung ganun? Sige, ako nang bahala. Basta sa ngayon, isuot mo muna itong hiningi kong anting-anting kay nanay. Mapoprotektahan ka nito mula sa binabalak ni Hilda. Sa totoo lang, nalilito pa rin talaga ako sa mga nangyayari. Hindi ako agad naniwala tungkol sa sinasabi ni Yaya Helena na aswang na mangkukulam si Hilda. Pero kahit na ganoon, nirespeto ko pa rin naman siya. Sumunod ako sa payo niyang manatili na lang muna sa bahay at huwag na huwag huhubarin ang anting-anting na ipinasuot niya sa akin. Buong araw na naging maayos ang lahat. Pumasok sa trabaho si Yaya Helena habang si Gardo naman ay pumasok na rin sa eskwelahan. Tahimik lang akong naghintay sa kanilang dalawa hanggang sa sumapit ang hapon at nakarinig ako ng may bumabato sa bintana. Gusto ko sanang buksan, pero naisip ko na kung bubuksan ko yon, malamang na matatamaan ako ng bato. Psst! Ana! Ana! Buksan mo bintana! Nang marinig ko ang boses ni Hilda, agad ko na siyang binaliwala. Baka mamaya makulam at maaswang na naman niya ako. Lumabas na lang ako ng kwarto at saka sa sala na natili. Hanggang sa may narinig akong boses mula sa labas. Ana! Buksan mo ang gate! Dalian mo! Buksan mo! Si Yaya yun ah. Ano nangyayari at bakit hindi na lang siya pumasok? Ana! Buksan mo ang gate! Nagtataka man, binuksan ko pa rin ang pinto at lumabas patungo sa gate. Naabutan ko si Yaya Helena doon na nag-aabang sa akin kaya pinagbuksan ko na siya ng gate, saka pinapasok. Yaya, bakit ka po ba kumakatok? Pwede ka naman pumasok na lang kaagad. Pasensya ka na. Sumasakit kasi yung kamay at braso ko eh. Nahirapan akong abutin yung bukasan ng gate. Okay. Ganun po ba? Ano po yung dala nyo? Ako na po magdadala niyan kung nahihirapan kayo. Hindi na kailangan. Kaya ko naman. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Ang aga nyo po yata ngayon Maaga kaming pinauwi. At saka, nag-aalala kasi ako sa'yo. Bakit naman po kayo nag-aalala sa akin? Nandito lang naman po ako sa loob ng bahay, tsaka magaling na po ako. Ay basta, huwag ka na lang maraming tanong. Siya nga pala, si Gardo, wala pa ba? Wala pa po. O siya, sige. Tayo na sa loob at may dala akong merienda para sa'yo. Talaga po? Ano po yan? Banana Q po ba? Walang nagtitinda ng banana Q sa labas.
kumakain ka naman ng suman, di ba? Wow, suman! Matagal na ako hindi nakatikim ng suman, Yaya. Naalala ko dati, nagdadala ka ng suman noon sa bahay pag galing ka sa bakasyon mo dito. Yun na nga. Natatandaan kong paborito mo rin itong suman kaya binilang kita. Excited na po ako makatikim ulit. Teka, kukuha ko ng platito sa kusina. Sa kusina? Bakit dyan ka pupunta? Banyo yan. Ay! Nako, pasensya ka na at medyo pagod lang. Nag-uulianin na rin kasi. Wag po kasi kayo masyadong magpakapagod, Yaya. Imbis na sagutin ako, ngumiti lang siya at dumiretso na sa kusina. Habang ako naman, naupo sa may sala para hintayin siya. Ilang saglit pa, bumalik na siya bitbit ang isang platito na may suman. Sa kanya yun inilapag sa ibabaw ng lamesang kaharap ko. Oh, kumain ka lang dyan May hahanapin lang ako. May nakalimutan kasi ako Ano po bang nakalimutan nyo? Baka pwede po kitang tulungan. Naku, hindi na. Kumain ka na dyan ng suman. Sige po. Kung kailangan nyo po ng tulong, sabihan nyo lang po ako. Pagkatapos noon ay tinalikuran na niya ako. Hindi ko na siya pinansin pa. Sa halip, natatakam na binalingan ko ng tingin ng suman na nasa harapan ko at mabilis na dinampot ang tinidor. Sa sobrang excitement, tinusok ko agad yung suman. Pero pagkaangat ko noon, may napansin akong kakaiba. Nanliit ang mga mata ko nang makita si Yaya Helena na pumasok sa kwarto ni Gardo. Kaagad kong naibaba ang tinidor. Sa pagkakatanda ko, kahit kailan ay hindi pumasok si Yaya Helena sa kwarto ni Gardo, lalo na kung walang permiso ng anak niya. At kung may hinahanap man siya, ano namang hahanapin niya sa kwarto ni Gardo? Imposible namang may naiwan siya sa loob. Tahimik na ibinaba ko ang tinidor, lalo na nang isara na niya ang pinto. Pagkatapos ay tumayo ako mula sa pagkakaupo at dumiretso sa kwarto namin ni Yaya Helena. Mabilis na kinuha ko ang itak na nakatago sa ilalim ng papag. Alam kong meron nun dahil nakikita ko kapag nasa sahig ako natutulog. Hindi lang ang itak ang dinala ko, pati na rin ang nakasabit na bawang sa ibabaw ng bintana. Nang masiguro kong kumpleto na ang dala ko, buong lakas ng loob na inabangan ko siyang lumabas sa kwarto ni Gardo. At nang bumukas ang pinto, itinutok ko sa kanya ang itak. Ay, Diyos ko! Baging langit! Ana! Bakit mo ko tinututukan ng itak? Ibaba mo yan! Sino ka? Anong sino ako? Ako ito, ang Yaya Helena mo. Ibaba mo na yan at baka masugatan pa ako niyan. Hindi ko to bababa dahil alam kong hindi ikaw si Yaya Helena. Matagal ko siyang nakasama at siya nang naging nanay ko sa loob ng ilang taon kaya alam ko kung paano siya kumilos. Ano bang sinasabi mo? At paano mangyayaring hindi ako to? Kung ganon, sino ako, ha? Hindi ko alam. Pero alam kong posible dahil si Yaya mismong naniniwala sa mga ganitong klaseng bagay. Hindi ko alam kung ano mga pinagsasasabi mong bata ka. Ibaba mo na yan o malilintikan ka sa akin. Lalong hindi ganyan ang yaya ko. Ang yaya ko, hindi ako kailanman sinaktan. Kaya wag mo akong pagbabantaan. Talagang inuubos mong pasensya ko, ha? Halika nga rito. Sige, subukan mong lumapit at talagang magigilitan kita. Para naman kaya mong gawin, Anastasia. Lalo na sa mukhang ito. Sa mukha ng yaya mo. Hindi mo ako malilinlang. Sinubukan ko siyang hampasin ng itak na hawak ko. Pero kaagad niya akong napigilan. Nabigla ako, lalo na nang itulak niya ako at tumilapon ang hawak kong itak. Nanlilisik ang mga matang lumapit siya sa akin. Ang kaninang mukha ni Yaya Helena ay unti-unting napalitan ng nakakatakot na itsura. Kulubot ang balat niya. Ang ilong niya ay mahaba na parabang sa isang mangkukulam at ang kanyang mga mata ay kulay pula. At nang umiti siya sa akin, mas lalo akong kinilabutan dahil may matatalas siyang mga ngipin. Huwag kang nalapit sa akin. Ikaw ang may gusto nito. Papatayin na lang sana kita ng matiwasay. Papatayin na lang sana kita sa isang matinding sakit. Pero tinalo mo pa talaga ang sakit na yon.
Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Wala naman akong ginagawang masama. At sino ka ba? Wala kang ginagawang masama. Inagaw mo nga sa akin si Gardo. Ang sabi niya sa akin, hindi niya ako kailanman magugustuhan dahil may ibang babae na siyang gusto. Hilda? Ikaw yan? Oo, ako nga. Hindi ko naman na kailangan magpanggap ngayon dahil hindi ka na makakapagsumbong. Kung mapatay mo nga ako ngayon, alam naman ni Yaya Helena na ikaw ang gumawa nito sa akin eh. At kung alam nga niya, mapapatay niya ba ako? Hindi. Dahil walang tangang maniniwala sa isang taong bihira lang naman umuwi rito. Alam mo, kahit patayin mo man ako, hindi ka naman talaga magugustuhan ni Gardo. Alam mo kung bakit, ha? Dahil ang sama ng ugali mo. Hindi niya talaga ako magugustuhan hanggat may magagandang babaeng katulad mo. Kakainin kita at kukunin ko ang ganda mo, Ana. At wala ka nang magagawa. Pikit matang hinarang ko na lang ang mga kamay ko sa mukha ko nang sumugod siya sa akin. Nang nakalmot niya ang mga braso ko, napahiyaw ako sa matinding sakit. Pero kagaya ko, tila nasaktan din siya. Kaya agad akong nagdilat ng mga mata. Nakita kong umuusok ang mga kamay niyang ginamit niya para kalmutin ako. Napaisip ako bigla at naalala ang bawang na nasa bulsa ko. Kahit nasasaktan dahil sa hapdi ng pagkakakalmot niya sa akin, nagawa kong kunin ang bawang. Idinikit ko yon sa mukha niya na kaagad umusok. Napahiyaw siya sa sakit, pero hindi siya nagpadaig. Sinampal niya ako kaya nabitiwan ko ang bawang. Napaiyak na lang ako sa sobrang sakit ng pagkakasampal niya. Sigaw ako ng sigaw. Sinusubukan kong humingi ng tulong habang siya ay may pilit na hinahanap sa akin. Alisin mo yung buwisit na nasa leeg mo! Alisin mo yan! Tulong! Tulungan niyo po ako! Saklolo! Huwag kang malikot! Aalisin ko yung buwisit na anting-anting na yan! Ito palang kinatatakutan mo? Ito ba? Nang matuklasan ko kung ano yung hinahanap niya at pilit na pinaalis, kaagad kong kinuha yon sa liig ko at itinutok sa mukha niya. Tila nasilaw siya sa takot at mabilis na lumayo mula sa akin. Nagmamadaling bumangon ako at lumapit sa kanya para idikit pa ang anting-anting, pero para siyang takot na takot doon. Sa takot niya, napasigaw siya ng malakas. Binuksan ang bintana at mabilis na tumalon palabas. Nang hihingi ng napaupo ako ulit. Umiyak ako ng umiyak. Akala ko talaga katapusan ko na. Akala ko talaga mamamatay na ako. Akala ko mamamatay akong kinakain ng isang baliw na aswang. Habang iyak ako ng iyak, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang hinihingal at mukhang tarantang-taranta na si Gardo. Ana? Ano nangyari? Narinig kitang humihingi ng tulong ah. Si Hilda, aswang siya, Gardo, at gusto niya akong patayin. Ano? Kasalanan ko to. Gusto niya akong patayin dahil sa'yo. Gardo, bakit magalit na galit siya sa akin? Wala naman tayong relasyon. Kasalanan ko to. Ay, hindi ko sana sinabi yun sa kanya. Tanga-tanga ko! Ano? Bakit? Ano bang sinabi mo sa kanya? Sinabi kong may gusto ko sa'yo, Ana. Kaya siguro ganun na lang ang galit niya sa'yo dahil akala niya ikaw ang kaagaw niya. Baliw ka pala eh. Bakit mo sinabi yun? Hindi ko naman kasi alam na aswang siya eh. Hindi ko alam na aabot sa gantong Kaya pala, lahat ng babaeng napapalapit sa akin, bigla na lang nawawala. O kaya, napapabalita rin na nakikipagtanan daw o lumilipat sa ibang baryo. Ano? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi. Dahil may kapangyarihan ang tatay ni Hilda. Mayaman ang pamilya nila at
Kaya nilang magbayad ng tao para lang mapatahimik. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Pasensya, sorry. Hindi ko talaga alam. Ano bang nakita sa'yo ni Hilda? Diyos ko. Ako ang tatapos nito, Ana. Huwag kang mag-alala. At hindi ka na masasaktan ulit ni Hilda. Teka, saan ka pupunta? Gardo, ano ka ba? Huwag kang magpadalos-dalos, Gardo! Akong kailangan niya eh. Kaya ako rin ang tatapos sa problemang to. Gardo, saglit lang! Gardo! Sinubukan kong habulin si Gardo sa labas. Pero huli na dahil ang bilis niyang tumakbo habang ako naman ay nahihirapan pang maglakad dahil sa sakit ng katawan. Nataranta ko lalo pa at alam kong hindi basta-basta si Hilda. Natatakot din ako sa magiging reaksyon ni Yaya Helena. Unti-unti nang dumidilim at ilang saglit pa dumating na nga si Yaya. Nakangiti pa siyang pumasok ng gate pero nang makita niya ako, agad na dumantay ang kaba sa kanyang mga mata. Ana, ano nangyari? Yaya, si Gardo po umalis. Pinuntahan niya po si Hilda. Pinuntahan niya? Pero bakit? At saka, bakit ang dami mo mga sugat sa katawan? Yun na nga po. Nagpanggap po si Hilda na ikaw kaya nakapasok po siya dito sa bahay natin. Niloko niya po ako, Yaya. Mabuti na lang po at nakatunog ako na nagpapanggap lang siya kaya nakalaban po ako. Pero nakatakas po siya, Yaya. Kaya ngayon, sinundan siya ni Gardo. Diyos ko, ang batang yun talaga, oo. Ano pang nasa isip niya at sumugod siya ron ng mag-isa? Yaya, kailangan po natin siyang sundan at tulungan. Susunda ko siya. Dito ka lang. Hindi po, Yaya. Sasama po ako. Hindi po ako papayag na hindi ako kasama. Kung ganun, pumasok tayo sa loob ng bahay at kumuha ng pwede nating ipanlaban sa kanya. Bilisan mo! Nagmamadali kaming naghanda. Kumuha si Yaya Helena ng maraming bawang at asin, saka nagbitbit ng buntot pagi na ipinahawak niya sa akin. Pero bago yon, sinabi ko na muna kay Yaya Helena na pumasok si Hilda sa kwarto ni Gardo kaya hindi kami agad umalis. Pumasok na muna kami sa loob ng kwarto ni Gardo. Naghalughog si Yaya Helena sa loob hanggang sa may nakita siyang itim na rosas sa ilalim ng unan. Yaya, ano po yan? Hindi ako sigurado kung ano ito. Pero dadalhin natin para makasiguro. Sige po, tara na po, Yaya. Kailangan na natin puntahan si Gardo, baka kung napano na po siya. Alam ko na hindi siya sasaktan ni Hilda dahil mahal na mahal niya ang anak ko. Pagkatapos noon ay nagmamadali na kaming umalis ng bahay. Sa halos 1 buwan kong pananatili sa bahay ni Yaya Helena, doon lang din ako nakalabas. Walang halos tao sa baryo. Ang mga bahay ay halos abandonado. Nang tanungin ko si Yaya Helena kung bakit, hindi niya rin daw alam. Matagal siyang hindi tumira sa baryong ito at tanging si Gardo na lang din ang nandito dahil hinihintay siya nito. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta't lakad lang kami ng lakad hanggang sa makarating kami sa harap ng isa sa pinakamalaking bahay sa baryong ito. Yaya, kaninong bahay po ito? Kila Hilda. Sigurado akong pumunta dito si Gardo. Papapasukin po kaya tayo dyan? Kailangan nila tayong papasukin dahil kailangan kukunin ang anak ko. Lumapit si Yaya sa doorbell na nasa gilid ng malaking gate. Malaking mansyon yon na medyo luma na. Kaya sa totoo lang, hindi nakakamangha, kundi nakakatakot. Ilang beses nag-doorbell si Yaya Helena pero walang nagbubukas hanggang sa ang lahat ng mga ilaw ay nagpatay-sindi kasunod ng tunog ng makina ng kotse. Yaya, saan po nang gagaling yun? Ayun, papalabas ng gate ang kotse. Tumabi ka na, dali! Oh my God! Bakit naman umaandar ng ganyan? Babanggain tayo! Yuhu! Mabuhay ang bago kasal! Pagtakbo namin palayo sa gate, laking gulat namin nang marinig ang boses ni Hilda na nasa loob ng kotse.
At hindi lang siya ang naroon, pati si Gardo ay nakasakay, pero ang nakapagtataka roon, wala siyang reaksyon. Binangga ni Hilda ang gate na mabilis lang ding nagiba dahil sa sobrang luma na. Kasunod nun ay ang pagharurot nito palayo. Hilda! Ibalik mo ang anak ko! Ibalik mo siya! Yaya, bakit po ganun ang reaksyon ni Gardo? Ang sabi niya sa akin, papatayin niya si Hilda. Kaya paano ganun ang itsura niya? Paano hindi siya kumikibo? Mukhang nagayuman na ni Hilda si Gardo. Pero hindi naman mahalaga yun sa kanya, Nana. Kailangan nating sundan ng kotse. Yaya, hindi po natin yun masusundan. Pero sa tingin ko po, may magagawa tayo para bumalik si Gardo. Kung ganun, ano magagawa natin? Pagkasabi ko noon kay Yaya Helena, para bang may kung ano siyang naalala. Imbis na habulin ang kotseng sinasakyan ni Gardo, hinila niya ako pabalik sa bahay. Nang makabalik na kami, nagsindi siya ng apoy sa isang lata. Yaya, ano pong gagawin natin dyan? Susunugin natin ang ginamit niyang kasangkapan para gayumahin ang anak ko. Ano po yun? Teka, yung rosas? Oo, yung rosas na iniwan niya sa kwarto ni Gardo ang ginamit niyang panggayuma sa anak ko. Naalala ko noon na may isang manggagayuma ang ganitong klaseng panggagayuma rin ang ginamit. Kaya lang hindi ako sigurado kung paano nangyari. Bakit po, Yaya? Dahil kung ito yung ginamit niya, dapat na naroon siya kapag dumating na ang target niya. Hindi gagana yung gayuma kung wala ron yung target. Baka naman po, nagpanggap lang siya. Yan lang hindi ako sigurado. Pero para makasiguro tayo, mas mabuting sunugin na lang talaga natin ito at maghintay. Sana makauwi si Gardo. Talagang naawa ako kay Yaya Helena. Buong gabi niyang inabangan si Gardo na umuwi. Sinubukan ko man siyang samahan sa paghihintay, hindi ko nagawa dahil bigla na lang din akong nakatulog noong gabing yon. Nagising na lang ako umaga na habang umiiyak si Yaya Helena. Kaya napabalikwas ako ng bangon mula sa pagkakahiga sa upuang kahoy at saka diretsyong lumapit sa kanya. Yaya, bakit ka po umiiyak? Si Gardo, Ana. Hindi pa siya umuuwi. Ang anak ko, Diyos ko. Yaya, baka naman po pauwi na siya, diba? Maghintay lang po tayo sa kanya. Huwag po muna kayo mawalan ng pag-asa, Yaya. Hana, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kapag nawala ang anak ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba. Yaya, wag po kayong ganyan. Buhay po si Gardo. Pero, paano kung hindi? Paano kung wala na siya? Hindi pa ako nakakabawi sa mga panahong wala ako sa tabi niya pagkatapos ganito. Ana, 8 taong kong iniwan ang anak ko. Binabalikan ko lang siya kapag nakakaipon na ako ng husto. Kasi noon, ang akala ko kapag marami akong pera maiuwi sa kanya magiging masaya siya. Akala ko kapag may dala akong maraming laruan, damit, o kung ano-anong material na bagay, akala ko yun ang tunay na kaginhawaan. Pero hindi. Nang marinig kong nasasaktan ang anak ko, doon ko napagtanto na ang tunay palang kaligayahan na yung nandito ako sa tabi niya. Ang dami kong nakaligtaan. Ang dami, Ana. Ang daming masasaya at malulungkot na araw na wala ako sa tabi niya. At pinagsisisihan ko yon. Yaya, kung hindi niyo po piniling umalis at magtrabaho, hindi niyo po mapapalaki ng maayos si Gardo. Kayo na nga po nagsabi, di ba? Ginawa niyo po yun para sa kanya. Pero ang kapalit ng pag-alis ko ay yung mga oras na dapat magkasama kaming dalawa. Nay, huwag na po kayong umiyak. Nandito na po ako. Gardo! Anak! Diyos ko! Nay, buhay po ako. Maraming salamat sa Diyos. Akala ko wala ka na. Akala ko nakuha ka na talaga ng aswang na mangkukulam na yon. Nay, hindi po mangyayari yun. Dahil matalino po kaysa sa aswang na kagaya niya.
Gato, ano ba talagang nangyari? Nagayuma ka ba talaga niya? Hindi. Hindi tumalab pero nagpanggap ako. Nautakan ko siya. At yun ang ikinamatay niya. Nanay Helena, alam ko pong matagal nang may kababalaghan ng baryo nating to pero hindi pa rin ako umalis. Hindi po ako umaalis dahil dito po ang mga masasayang araw na magkasama tayo eh. Pero Nay, yung magkasama na po tayo ulit. At ngayon palagi na tayong magkasama. Siguro naman po, ito na ang tamang panahon para sumunod tayo kila Lola sa kabilang baryo. Kasama ba ako? Alangan, syempre sasama ka dahil pamilya ka na namin, di ba? Hindi ko kailanman inakala na magiging pamilya ang turing sa akin ni Gardo. Matapos ang lahat ng nangyaring yon, lumipat kami sa kabilang baryo kung saan naroon ang nanay ni Yaya Helena. Pagkatapos ay naging maayos na ang turing sa akin ni Gardo. Alam kong nahirapan siya dahil noong una ay galit siya sa akin dahil pakiramdam niya talaga inagaw ko sa kanya si Yaya Helena, pero nagawa niya pa rin akong patawarin. Nakwento niya rin sa amin kung ano talaga ang tunay na nangyari sa baryong yon, pati na rin kay Hilda. Simula noong lumipat daw sina Hilda sa baryo nila, nagsimula ng unti-unting maubos ang mga tao. Ramdam ng lola ni Gardo na may kakaiba kaya siya lumipat. Pero nanatili si Gardo dahil nga ayaw niyang iwan ang bahay. Hindi niya naman akalain na aswang pala ang umuubo sa mga tao doon. Hindi pala dahil gustong lumipat o pumunta sa Maynila. Hanggang ngayon, ilang taon na po ang nakalipas, talagang nakalimutan na ako ng mga magulang ko. At Miss Anne, naging tunay na pamilya ko na po pala si Yaya Helena. Naging nanay ko po siya nang maging mag-asawa kami ni Gardo. Hanggang dito na lang po ang kwento ko at maraming salamat po sa inyong mga tagapakinig. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.